isa sa mga kongresistang pumirma para mapatalsik si Vice President Sara Duterte ay tuluyan ng kinasuhan sa ombudsman. Ito ang kapapasok lamang na balita na agad-agad nag-trending sa mundo ng social media nang nakumpirmang tuluyan ng sinampahan ng kasong katiwalian sa Office of the Ombudsman si Caloocan City 2nd District Congresswoman Mary Mitzi Cayunoy dahil sa personal nitong pamamahagi ng ayuda na dapat ay ginawa ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. At yun nga mga kapinas, tila ngayon pa lamang ay nagbabangayan na ang mga taga-suporta na sabing kongresista maging ang mga Pilipinong tila pabor na makasuhan ng kongresista dahil sa kanyang ginawa. Ayon sa ring official report na ilabas ng Abante sa kanilang official website, from Abante, Congresswoman umepal sa ayuda ng DSWD kinasuhan. Sinampahan kahapon ng kasong katiwalian sa Office of the Ombudsman si Caloocan City 2nd District Representative Mary Mitzi Cayunoy dahil sa personal nitong pamamahagi ng ayuda na dapat ay ginagawa ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Nag-ugat ang reklamo laban kay Cayunoy ng kaniyang mga constituent na pinangungunahan ni na Eileen Mandalang Bautista, Jose Eduardo Miranda Carlos nang ilang beses itong ipinanglandakan ng live sa kanyang Facebook page na nireregaluhan ito o nireregaluhan at inilalabas niya ng mga taga-DSWD upang unahin ilabas ang kanilang payout sa ayuda na isa umanong paglabag sa ethical at legal standard for public officials. Sinita rin ni Bautista at Carlos ang pamamahagi ng Cayunoy ng Assistant to Individuals or Crisis Situation or AX na trabaho nila or anila ng DSWD at hindi bahagi ng kanyang trabaho bilang mambabatas. Yung halimbawa, yung nilabas ko yung mga higher official, nireregaluhan ako, nagbubunyag yon kasi tayo yung inuuna nila sa payout. Bahagi ng pahayag ni Cayunoy sa video na na-record noong Enero 22, 2025. Dahil dito ay hiniling ni Bautista at Carlos sa ombudsman na imbestigahan ang paglabag ni Cayunoy sa Section 3 ng Anti-Graft and Corruption Practices Act or Republic Act 3019. Nais ding paimbestigahan ng dalawa mga opisyalis ng DSWD na kasama sa inilabas at nakatanggap na regalo mula sa kongresista. Samantala, inilinaw ni Bautista at Carlos na wala sinuman ang nakiusap at nag-utos sa kanila para kasuhan ng kongresista. Nais lamang nila na maiwasto o matuldukan na makatiwalian ng kanilang kinatawan sa Distrito 2 ng lungsod. And matapos nga naging balitang ito ay muli namang nag-viral sa mundo ng social media ang kamakailan lamang na pagpapaliwanag na nasabing kongresista ng Caloocan, particular na ng 2nd District patungkol sa tila pagpirma niya daw sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipiniliwanag mismo na nasabing congresswoman na iniisip niya lang daw ang kanyang mga nasasakupan dahil kung hindi daw siya pipirma ay malamang wala daw silang ayuda. Dahil dito ay mas nanggigil ang taong bayan at may isang netizen pang nagsiwalat na ito daw talaga ang ugali ng nasabing kongresista. Mahilig daw magregalo, ngunit kanino lang man daw galing ang pambibili nito. Sa katunayan ay lumabas ang isang skandalo na muling kinasasangkutan ng mambabatas from Caloocan. Ayon pa sa expose ng isang netizen ay tila ugali na doon ng Congresswoman Mitzi Uy ang magregalo. Ngunit ang pinakamalaking tanong, bakit mamahalin pa daw ang ibinibigay nito sa kanyang matalik na kaibigan na walang iba kundi si Stella Kimbo? Banatuloy ng taong bayan, hindi daw dapat kasuhan kundi ang dapat ay pa-disqualify na ang nasabing kongresista sa kahit anumang public post dahil sa kanya di umanong panunuhol. Grabe itong mga lords, sunod-sunod na kahihiyan. Basahin natin. Mass resignation ng 400 engineers kumpirmado. DOTR Secretary Vince Dizon kinakaharap ang matinding hamon matapos ang exodus ng mga empleyado dulot raw ng pagkakaantala ng sahod. So where's the money? Hey! Grabe mga lords, no? Sunod-sunod ang mga bad news sa Marcos administration. Kasalanan na naman namin yan.
Kasalanan na naman yan ni Duterte. Kasalanan na naman yan ng Pogo. Tangina nyo, kasalanan yan ng administrasyon ngayon. Ha? Hahanap na naman kayo ng sisisihin. Yan ang problema. Diba, imaginein mo, grabe, talagang hindi na siguro nakayanan, 400 engineers. Nakakahiya. Nakakatawa. Ayon sa mga loyalista, yung bumagsak daw na bridge ay gawa sa panahon ni Tatay Digong. Ayan na naman kayo. Yung kapalpakan ng admin ngayon, palagi nyong sinisisi sa past admin. Ayan, tignan nyo yan mga lads. Basahin natin ha. Name of project. Ha? Cabagan Santa Maria Bridge along Cabagan Santa Maria Road sa may Isabela. Date started. Ha? Date started May 26, 2023 Magkano to? 274,806,456. Diyos mio. Source of fund 2023 GAA. Yan ang problema ngayon. Pag nagkanda leche-leche kayo, ang sesesehen nyo, ang past admin. Pag nagkanda leche-leche kayo, ang sesesehen nyo, ang mga Duterte. Diba? Itong administrasyon ngayon, sa totoo lang, walang initiative. Diba? Walang initiative, walang leadership. Pag pumalpak kayo, ako inyo. Ganyan po. Huwag niyong ipasa sa past admin. Diyos ko, may natapos nga na proyekto sa Marcos admin, palpak naman. Pinunduhan yan sa Marcos admin Nagsimula yung proyekto na yan sa Pinoy admin pa. Grabe, no? Talagang yung kwalidad ng Aquino at kwalidad ng Marcos, parehas lang. Pinabulaanan ng Malacanang ang alegasyong tumataas ang krimen sa bansa. Sabi naman ng DILG, marami sa mga krimen ngayon ay dahil sa mga taong pinapasok ng dating administrasyon. Nakatutok si Chino Gaston. Bago nahuli noong Martes, ilang convenience store sa Quezon City, Caloocan at Bulacan ang hinutap ng sospek. Sa Tondo, Maynila, nahuli kam naman ang walang habas na pamamaril sa isang lalaki. Sa gitna ng mga krimen gaya niyan, sabi ng PNP, bumaba ng mahigit 1,000 ang bilang ng mga focus crimes gaya ng theft, robbery, rape, murder, homicide at physical injuries nitong January 1 hanggang February 14. Kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2024, sinasalamin ng Metro Manila ang kabuang pagbaba ng crime rate. All of the robbery incidents and theft incidents went down. Ang tumas lang po yung carnapping at saka, if my memory serves me right, a little of homicide if I'm not mistaken. The rest po bumaba po lahat. Ang binaba po is 21.71% to be exact. Kabila nito, patuloy na kumakalat ang impormasyon sa social media na tumataas umano ang krimen sa bansa. Pinabulaanan ito ng Malacanang. Para sabihin na yung crime rate natin tumataas, prevailing na. Hindi po yun tama. Subukan kaya niyang Claire na yan na maglakad ng hating gabi mag-isa sa kalsada, lalo na sa Metro Manila. Ang problema kasi sa inyo, ang galing yung ang galing yung tapalan ang mga nangyayari sa paligid. Na kunwari, okay, bababa ang crime rate, pero hindi naman yan ang nangyayari sa totoong buhay. Crimes, drugs, oh my God. Tapos ang nakakatawa, isisisi nyo ang mga robbery at mga krimen na nangyayari ngayon, isisisi nyo talaga sa Duterte administration? Grabe, lahat na lang talaga. Kaya alam nyo mga lords, no? Kaya hindi mag-i-improve ang admin ngayon kasi wala insecure sa past admin. Walang ibang bukang bibig. Kasalanan niya ng dating admin, kasalanan niya ng mga Duterte, puro na lang Duterte. Pwede ba? Tigilan nyo na yung pagka-inutil nyo. Ayusin nyo trabaho nyo. Hindi yung sisi kayo ng sisi. Kayo na po ang nakaupo. Galaw-galaw. Savage to mga lods. Panoorin natin. Kung hihingan ko po kayo bilang National Security Advisor ngayon, ano po ipapayo ninyo kay Speaker Martin Romualdez? Okay. Tingin ko, marami na naman siyang naipon. Itigil lang na ako. Itigil na. Tama. Marami nang naipon. Grabe, ikaw ba naman control nila yung sa ayuda? At sila ang nagde-decide kung kaninong distrito at kaninong or sinong kongresista ang bibigyan ng akap, ng ayuda?
wala talaga. Kaya mahiya-hiya naman tayo sa pagmumukha natin, tambalos-los. Madami-dami ka nang naipon, tigil mo na. Can you just please go direct to the point? Yes or no? Sorry, Your Honor. Again, Your Honor, 60 billion pa lang po na transfer po natin. Pa lang. Konti lang, no? Konti lang. 60 billion po. Alright, 60 billion, not 69. Yes po. Yung ilan ba gusto nating i-transfer? It is estimated, Your Honor. Alright, so what is your short answer to my short question? Your Honor, sorry, Your Honor. PhilHealth's nag-operate si PhilHealth po, Your Yes, Honor, in the year did it 2024. help PhilHealth's financial condition? Did it upgrade your financial level when you transferred 60 billion to the National Treasury? Your Honor, despite the transfer, Your Honor, PhilHealth's investable fund from 498 in December 2023 and versus December 2024, Your Honor, of 492 billion. So what is your answer, no? Or Your yes? Honor, Yes or no? Your Honor, very sorry, Your Honor. Your Honor, PhilHealth operates the program, Your Honor. Yes or expanding no? the benefit payment. Alright. Tumaas pa So siya. I will go to my next question. Yes po. Yung nagpapaliwanag halatang-halata mo, ramdam na ramdam mo. Na-tense! Good job, Supreme Court, di ba? Buti na lang talaga mga Lods na may Supreme Court, di ba, na nagigisa at naghihimay. Lalo na sa mga ganyan kalaking budget na kinukuha nila. Malayong-malayo ang tuwadkom sa Supreme Court, di ba? Talagang kapani-paniwala ang Supreme Court. Kaya abangan natin mga Lods, no? Ano ang ending nito? Kita ko na ang ending nito no? Ibalik nyo ang pera sa PhilHealth. PhilHealth can already request the President Ayan. to return the money, Yan. the 60 billion that Boom. were transmitted to PhilHealth, to the government for Angkor program funds. Ibalik na yan sa PhilHealth. Boom. And PhilHealth to expand its benefits, Tama. hire more people Tama. to answer for the needs of the Tama. health of our people. That will be all, Chief. Ayun na, ibalik mo na, Mr. President. Malaking skandalo at kahihiyan ito sa Marcos admin. Pag nag-demand na ang Supreme Court na ibalik ang pera sa PhilHealth, malaking kahihiyan at malaking skandalo ito sa Marcos admin. Di ba? Kasi mapapatunayan natin na talagang may hidden agenda sila dyan. Bakit nila ginagalaw ang pera ng PhilHealth? Kasi may mga balak yan sila. Grabe talagang Marcos admin. O ano na, Mr. President, ibalik daw. Diba? Yaks! Talagang mali, no? Talagang mali ang ginawa ng Marcos admin na galawin ang pera ng PhilHealth. Mali! Kahit anong pang-explain nyo mga loyalista, mali! Ayan na mga Lods, sinabihan ng Supreme Court ang PhilHealth, nasabihan ang presidente na ibalik ang 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth. Yan na, no? Exciting to mga Lods Kasi we Filipinos, nakatuon tayo sa issue na to And tignan natin ano yung aksyon na gagawin ng Marcos admin sa sinabi ng Supreme Court. Ibabalik ba nila or magtitigas-tigasan sila? And actually, di ba, thanks to Attorney Vic Rodriguez at yung mga kasama niya na idinulog ito sa Supreme Court. And basically, they are winning. Di ba? And abang-abang na lang tayo sa kung ano ang mga susunod na mangyayari. At least, napatunayan natin na mali talaga ang pagmanipula nila sa budget ng PhilHealth. Sa pagkuha nila, di ba? At pag-transfer nila sa ibang purpose na dapat, di ba? Ang pera ng PhilHealth, para lang dapat yan sa PhilHealth. Para lang yan sa health, di ba? At benepisyo ng mga miyembro. Sa gitna ng usaping magkakaroon ng cabinet revamp, kasalukuyan daw na ini-evaluate ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gabinete. Wow. Kasabay niyan, pinagsusumite ni bagong DOTR Secretary Vince Dizon ng courtesy resignation sa mga opisyal ng ahensya. Wow. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Hindi pa masabi ng bagong upong Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro kung may magaganap na balasahan sa gabinete. Pero may isinasagawang evaluation na raw ang Pangulo. Kasi every time
kailangan naman mag-evaluate ng Pangulo eh. Wow. Kung kanyang mga secretaries, cabinet members are doing well Wow. for the government, Wow. for the people. Ah? So, pag nakita po ng Pangulo na, oops, Oops. mukhang hindi ito makakatulong, Ah. edi we have to find Wow. a new leader. Wow. And it's for the people. Ah. Pero Talaga, Claire? What if yung presidente ang kailangang i-evaluate? Parang ang presidente ang kailangan i-evaluate, Claire. Di ba? Sabi ko sa inyo eh, mga walang kwenta, mga inappoint ng Marcos admin, puro lang pangungurakot ang nalalaman. Tapos walang mga, di ba, walang mga kwalidad man lang na serbisyo at proyekto na nangyayari.